Nagsalita na si Coach Chot Reyes tungkol sa pagkatalong nalasap ng TNT Tropang 5G sa mga kamay ng Barangay Ginebra. Sinabi naman ni Coach Tim Cone na posibleng bigyan nila ng pagkakataong maglaro sa playoffs ang kanilang rookie at si Calvin Abueva. Posibleng iba naman ng PBA for life. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi na nagpigil si Coach Chot Reyes, tuluyan na nitong sinagot ang isyong nagpatalo umano ang TNT Tropang 5G sa Barangay Ginebra. Matatandaan kumalat ang video ni Bolbol kung saan dinig umano sinabi nitong nasabihan siyang ayaw nilang manalo at para kay Coach Chot, wala itong katotohanan. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Homer Sison ng Spain. Hindi ba kami pwedeng matalo sa Ginebra? Ang goal namin palagi, ipanalo yung laban. Well, malinaw yung mensahe ni Coach Chot Reyes sa pahayag na yan. Parang direkta na niya sinagot yung mga lumalabas na haka-haka matapos matalo ang TNT Tropang 5G dito sa Barangay Ginebra. Dahil matapos yung laro, maraming fans yung nag-isip kung may pinipiling kalaban ba raw etong TNT or kung may strategic positioning na nangyari dahil bumagsak sila sa number 8 spot kung saan kalaban nila yung NLEX na ayon sa fans ay kaya nilang pataubin, di ba? Kaya parang sinasabi ni Coach Chot, bakit bawal ba kaming matalo sa Ginebra? At sa totoo lang mga ka-playoffs, may point naman siya dyan. Hindi naman ordinaryong team yung Barangay Ginebra na kapag natalo ka, agad may duda na may agenda. Isa ito sa pinakamalakas ngayong conference May Justin Brownlee sila at mataas ang momentum pagpasok sa playoffs. Kaya posible talagang simpleng natalo lang ang TNT sa mas mahusay na team nung gabing yon mga ka-playoffs. Pero natural lang din na magkaroon ng tanong yung fans kasi nga sa timing ng pagkatalo at sa naging epekto nito sa standings. Mula sa posibleng mas magandang pwesto, bumagsak ang TNT sa alanganing sitwasyon laban sa top-seeded NLEX Road Warriors na merong price-to-beat advantage. Kaya hindi maiwasan na may mga magdududa talaga kung bakit hindi ganun kasyap ang TNT sa oras ng laro na yon sa Barangay Ginebra. At siguro sa dulo, pinakamagandang sagot dito is kung paano lalaban yung TNT sa quarterfinals. Kung madali ba nilang tatalunin na itong NLEX Road Warriors or kung paano sila pababagsakin ng NLEX. So siguro tingnan natin yan mga ka-playoffs. Kung dumipensa si Coach Chot Reyes, tila may mababago naman sa rotation ng players ni Coach Tim Cone. Sa panayam ng media, inamin ito na impress siya sa ipinakita ni John Abis. Sa laban ng Ginebra sa TNT kung saan nakitang pumasok si John Abis, hindi ito kumamada ng kahit isang puntos. Subalit para kay Coach Tim, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ito sa playoffs. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Masaya talaga ako para kay Jan. Maganda pinapakita niya sa ensayo at gusto namin mga coaches na gantipalaan siya para sa lahat ng pinapakita niyang trabaho sa practice. Maganda talaga nilalaro niya. Gusto namin siyang bigyan ng pagkakataon at minutes ng mas maaga. Sa tuwing lumalabas ka at nakakagawa ng ganitong klaseng performance, nabubuo yung tiwala. Sa coaching staff at sa mga kakampi mo, nabubuo yung tiwala kapag ganito pinapakita mo sa laro, di ba? Kaya unti-unti siyang nakakakuha ng tiwala mula sa amin at sa puntong ito, hindi na kami matatakot gamitin siya sa playoffs. Alam niya wala talagang kinamada si John Abis sa laban ng TNT at Barangay Ginebra pero nagtala naman siya ng 4 na rebounds at 2 assists sa loob ng 9 na minuto sa court. Yan yung pinakarason bakit ganyan ang sinabi ni Coach Tim. At syempre, malaking bagay ang ganitong klase ng pahayag mula kay Coach, di ba? Kasi nga hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala si Coach lalo na pagdating sa playoffs. Sa playoffs rotation actually ng Barangay Ginebra, di ba? Kapag sinabi niyang handa na silang gamitin ng isang player dito, ibig sabihin niya, nakita na nila ang consistency at maturity, hindi lang sa laro, kung hindi pati sa ensayo. Kapansin-pansin din na binigyan din niya ang practice habits ni Jan. Sa sistema kasi ni Coach Tim, hindi sapat ang talent lang. Kailangan mong patunayan araw-araw sa ensayo na mapagkakatiwalaan ka talaga. Kaya parang ang mensahe rito is bunga ng sipag at tamang approach sa trabaho ang pagkakataong ibinibigay kay Jan ngayon. At mahalaga rin yung salitang trust na paulit-ulit niya sinasabi. Sa playoffs, mas maikli ang rotation at mas mataas ang pressure. Kaya kung may bench player na unti-unting nakakakuha ng tiwala ng coaching staff at teammates, pwede yung maging malaking factor sa crucial moments ng serye. Sa kabuuan mga ka-playoffs, parang pinapakita rito ng Ginebra na hindi lang sila umaasa sa stars nila, kung hindi naghahanda rin sila ng mas malalim na lineup para sa playoffs. At kapag may role player na biglang sumabay sa sistema at momentum ng team, pwede yung maging isa sa mga susi sa malalim na playoff run. Samantala, tila hindi nakakayanin ng PBA sakaling masangkot ulit si Calvin Abueva sa isang kontrobersiya. Sa pahayag ni Kume Willie Marcial, mainit ang kanyang pahayag. Paglalahad niya, posibleng iban or hindi lang basta iban kung hindi habang buhay ng hindi makalaro sa PBA si The Beast sa susunod nitong pagkakamali.
Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si PBA Commissioner Willie sa report ng Spain. Isang pagkakamali na lang niya, banned na ulit siya. Mukhang indefinite ulit. Worse, baka lifetime na yan. Well, mukhang seryoso na talagang sitwasyon ni Calvin ayon sa lumalabas na ulat. Base sa mga nangyari nitong conference, makikita mo kung bakit tila nauubos na rin ang pasensya ng liga. Hindi na kasi isang isolated incident lang Sunod-sunod na issue ang kinasangkutan niya mula sa pakikipagsagutan kay Coach LA, mga matinding foul, and of course yung cryptic social media posts at pagbati ko sa officiating. Ang mas mabigat dito mga playoffs, hindi lang laro ang naapektuhan kung hindi pati imahe sa loob at labas ng court. Yung pagsigaw umano niya ng paldo laban sa referees at yung mga patama niya online sa dati niyang teams at ibang personalities parang nagdagdag lalo sa frustration ng PBA officials. Kaya nung lumabas ang balitang isang pagkakamali na lang, posibleng indefinite suspension ulit or mas malala pa, hindi na yung simpleng warning lang. Parang malinaw na mensahe na nasa huling pagkakataon na si Calvin. Nakakalungkot lang isipin kasi nga alam naman ng lahat kung gaano kalaking talent at energy ang kayang ibigay ni Calvin kapag nakatuon lang siya sa basketball. Pero ngayon parang mas naungusan na ng kontrobersiya ang mismong laro niya At kahit nagkaroon siya ng reunion with Dennis Pineda, makikita rin sa numbers niya na bumaba ang production kumpara nung nasa Titan Ultra Giant Risers pa siya. Sa puntong ito mga ka-playoffs, parang hindi na lang basketball ang laban para kay Calvin kung hindi disiplina at kontrol sa sarili. Dahil kung totoo ngang isa na lang ang natitirang allowance sa kanya ng liga, bawat kilos niya mula ngayon, sigurado mababantayan na yan. At para sa isang player na minsan nang nasuspinde ng matagal, malaking tanong ngayon kung magagawa pa ba niyang iwasan ng isa pang kontrobersiya bago tuluyang mawala ng pagkakataon sa PBA. So guys, maraming salamat.